Magandang umaga po muli mga ka-farmers. Dito po tayo sa taniman ng multi-cropping. Dito po sa taniman namin dito na sari-sari pong halaman ang inyong makikita. Ating pong ipipicture ang lahat ng tanim na halaman na nandito ngayon mga ka-farmers. Una po, ito'y kamatis. Pinipicture po natin ang kamatis. Napakaganda po ng tanim ng kamatis. Namamandakan po mga ka-farmers. Namamandakan. Napapansin nyo, meron pong lanta. Kahapon po itinanim ito, yung matandang punlaan na lumaki sa punlaan. Pero mabubuhay din po yan. Bukas po yan iba na. Buhay na po yan bukas. Ang lahi po nitong tanim na kamatis ay Diamante Max. Malaki po itong tanim na ito na kamatis. Doon sa kabila po yan, doon din po yung iba na itinanim na pakikinabangan po ito. Alam nyo ba ang kamatis ngayon na napakamahal? Umabot po ng 400 kilos, 400 pesos per kilo. Kamakailan po ng buwan ng November ay 280 hanggang 300. Ngayon po ay umabot ng 400. Napakamahal po ng kamatis. Ang kasarapan po ng pagkahalaman, pagkatanim ng halaman, ay yun nga po, nakatsyempo kayo ng tamang presyo at mahal ang presyo, jackpot po talaga ang isang magsasaka. Ito pong halamang ito, magdating po ito ng March. Marami na pong bunga ito. Actually, natubo na po yung mga bulaklak. Ito po, may mga bulaklak na. Ayan po. May bulaklak na po. Ito naman po, mga ka-farmers, ay yung tanim na talong. So, hindi po na po ito natatastasan pa. At hindi pa nagagawang, kaya po hindi pa napaabono nito. Tinanim po ito noong October 20 nitong nakaraang taon. Kaya po maliliit pa yung talong. Patagaraw po ang pamumunga nito kasi po yung talong pag tagulan hindi po nakakatuloy yung ayos ang bunga. Kasi nabaksak po yung bulaklak at hindi nakakatuloy yung bunga. Ito po ngayon ay alagaan lang ng maayos ang tanim na talong na ito. Ito po tatama rin po sa magandang presyo. Kaya na po tayo ka-farmers doon sa kabila. At ating tingnan yung ibang tanim na halaman sa lugar na ito. Mga ka-farmer, dito po tayo sa tanim na ampalaya. Dito po itinanim din po nitong October. Halos sabay-sabay pong itinanim itong halaman to na ngayon po ay nasa balag na. Yung mga baging ng ampalaya. Ang lahi po ng ampalayang ito ay Galaxy. Gaya po ng sabi ko sa unang mga vlog, kung hindi po Galaxy, ay pong mistisa. Ito po ay mistisa na itinanim na ito. Actually, meron na pong buko. Ayan po, napapansin nyo, buko po yun ang palaya. Ayan, ayan po. May nalabas po nung ganyan. Sa katawan po, ay meron mo nanganakang bunga na rin. Itong ang palayang Galaxy. At kanayan po, meron din pong nagbarako. Ito po ka-farmers, tingnan napapansin nyo, pinipicture po namin itong pagbabara ko ng ampalaya, tingnan nyo. Nangungulot ang dahon, matitigas ang baging, at saka matitigas ang pinakakatawan nito. Kaya po yan, ina-advise namin na inaalis na. Sa patingin po namin ay nakakahawa. Yan pong barakong ampalaya. Doon ayun po, nagbabarako pa rin. Kaya yan po, ang sakit ng ampalaya. Pero ito po yung maluwag na makakamunga ng marami. Ang kalaban lang po nito ay hangin. Kaya po, ang ginagawa namin ay kinakapitan po namin ng harang na net para po mabasag yung hangin na hindi naman bugso-bugso ang dating ng hangin dito sa halamang ampalaya. Actually, marami na rin po ng labit na buko. Hindi lang po natin nakakita at maliliit pa. Ito po, katunayan po, dinidilig po ngayon ng ampalaya. Pamamagitan po ng hose na galing po doon sa ilat ay dinidilig po ngayon ng ampalaya. Yan po mga ka-farmers. Ito po, buko, tingnan, buko dito, buko rin po dyan. Yan po. Kaya po parami na po ang buong dito. Ito, may buko na rin po. Itong mga talbos pong ito, yung iba nito ipapaakiyatin, yung iba po itatalbosin. Napakamahal po ng talbos ngayon sa palengke. Mahigit mga 150 po isang taling ganoon ng ampalaya. Kaya po malaki rin ang pakikinabangan na
nag-aampalaya ngayon dahil sa napakamahal po ng ampalaya sa palengke. Yan lang po, ka-farmers, at lumipat pa tayo do sa kabilang uri ng mga halaman do sa kabila. Ito po ka-farmers, ang bahagi ng kamatisan. Maganda po ang paninibol ng kamatis. Namamandakan po at actually ito po katulad do sa kabila na kay Pinicture ay magkakasabay po ito nanin at katulad yan po ang punlaan. Yan po punlaan, ginawang punlaan. Kaya yung pagpupunla po doon sa amin iba do sa ginagawa nila na nilalagay po sa tray. Kami po dito diretso na sa lupa. At pagka lumaki ang punla saka po itinatransplant o tinatransfer sa tanimang ganito. Yan po farmers ang pagtatanim ng kamatis sa aming lugar. Kaya na po tayo dito sa kabila. Hello ka-farmers, andito po kami sa taniman ng kalabasa. Actually po ito tinanim itong November. Ito pong kalabasa. Ang lahi po ng kalabasa ay Bella at saka Suprema. Combination po ng dalawang yan. Napapansin niyo po na napakaganda ng kalabasa. Noong mahaba na po ang gapang ay kinapon po ito, inalis yung talbos. So inaalis po yung talbos sa dulo. Nakatulad din ang ginagawa sa pagkakapo ng upo. Ganyan din po. At katunayan po mga ka-farmers, meron na pong bunga. Ito po marami pong ganitong kalalaki. Kasing laki na yung mga bayabas. Marami na pong ganitong kalalaki. Una, inihanda po ang taniman. Mararastilyo, inararong po ng ararong kahoy pamamagitan ng kalabaw. Saka po tinamnan. Inilagyan po muna ng compost. Yung tatamnan ng kalabasa. Kaya po nang sumibol yun yung kalabasa, nakita nyo na medyo magilas po yung kalabasa. Kaya yun po nangyari. Kaya po napapansin nyo, malaki din po ito. Merong mahigit 1 hektarya po itong kalabasang ito. Kaya po napakagandang i-picture ang mga halaman nandito na bukod sa kalabasa, bukod sa kamatis, bukod sa talong, bukod sa ampalaya, ay meron pa silang tanim na mani. Mamaya i-picture natin ang tanim nilang mani. So napakaganda po tingnan mga ka-farmers. Isang magandang halimbawa ng multi-cropping sa lugar na ito. Napakaganda po at nalaga pong napapansin naman na napakarami na pong ibubunga o marami nang ibubunga itong kalabasang ito. Although yung pong lugar ay hindi na ginamasan sapagkat unang-una ay hindi na po nakayang damasan, pero hindi po makaka-apekto naman sa tanim. Dahil sa iyan po ay naghihintay lalaan po ng lugot at lumaki yung bunga ng kalabasa bago po ay i-harvest pagka magulang na. Kaya na po tayo mga ka-farmers, doon po sa kabila, sa tanim na mani, na bahagi nitong multi-cropping. Kaya na po tayo. Hello ka-farmers, ito po ang taniman ng mani. 2 lata pong mani ang napatanim dito. Actually po, medyo makapal ang damo, pero kaya po ito ginagamasan. Itinanim po ito ng November din. November, itong taong ito. Kaya po medyo makapal ang sibol ng damo. Yan po pag natastasan at tatabunan, yan pong bulaklak na yan ng mani. Pag yan natabunan, yan po ang magiging laman ng mani. Yung mga bulaklak na yan. So, sa mga bakanting lupa na hindi naman kayang matamnan, yan po, nagtatanim sila ng mani. Bahagi po ito ng pagtatanim ng mani at bahagi ng multi-cropping dito po sa lugar na ito. Yan lang po ka-farmers. Sana po nasubaybayan nyo kami. Subaybayan nyo ako sa pagbablog ko ng mga halamang tulad ng talong, kamatis, ampalaya, kalabasa at itong mani. Sana po huwag kayong magsawang subaybayan ng Masaganang Ani TV. Maraming salamat po sa inyo lahat.